mga tol, sa video na to, ngayon i-update ko ulit kayo kung ano yung mga problema o suliranin na hinaharap namin bilang mga sitaw seller. At the same time, magbibigay din tayo ng update tungkol kay Shop2You, no? So, kasi alam nyo naman na seller din tayo ni Shop2You. At the same time, meron tayong mga kaibigan na talagang sumubok din dito at sila po yung mga nagiging katuwang po natin sa paghahanap ng reviews tungkol dito kay Shop2You. Para nang sa ganun, ma-share po namin sa inyo, no? Kasi ang dami po talagang nagbabalak na pumasok dito kay Shop2You dahil nga po sa sinasabi natin na hindi po talaga dagsa ang order kay Shop2You. Pero wag po kayong padalos-dalos. Inuulit ko po. Ako po yung nagre-reviews dito para maipakita ko po sa inyo ng transparent kung ano po yung mga pwede ninyong harapin doon sa loob ng platform. Okay? Wag po tayong magpadalos-dalos. Please lang. Bigyan nyo kami ng chance kasi talagang sinusubok namin at inaaral pa namin talaga yung platform magpasa hanggang ngayon. At masasabi namin ayaw naming maging responsable sa kung ano mang magiging desisyon ninyo. Kung kayo na marunong kayo mag-take ng risk at mag-manage ng own risk ninyo, no? So, why not? Try nyo. Kahit sabihin yung gamitin yung referral code ko o hindi, it's okay. As long as alam namin na okay kayo at talagang alam niyo yung ginagawa ninyo. So, yun lang po. Pwede nyo nga po rin po kaming i-update dito. Pwede nyo rin po kaming i-comment dito, no? Comment kayo sa Dropbox natin para at least makatulong tayo sa ibang mga tao na naghahanap din ng reviews tungkol dito. Kasi kung mapapansin niyo talagang wala pang nagbibigay ng reviews dito dahil bago pa po talaga. Napakarami pa po niyang kailangang patunayan, no? Sa ngayon po, asa ngayon. So ngayon, bago po tayo mag-dive in sa topic po natin, gusto ko lang pong ipaabot sa inyo yung aking taus-pusong pasasalamat dahil sa napakainit na pagtanggap niyo po sa akin sa YouTube, no? So sana po patuloy niyo po akong suportahan at ipinapangako po sa inyo na gagawin ko po yung best ko at lagi po akong magiging transparent sa inyo para makita po ninyo, lalong-lalo na ngayon na nare-realize ko na napakalaki pala talaga ng Pilipinas. Pero yun yung mag-iisang taon na si Sitaw, ang dami pa rin palang hindi nakakakilala sa kanya. Ang dami pa rin walang idea kung ano ba ang Sitaw na pinag-iusapan natin halos gabi-gabi, no? So, ayan po, yung sa mga hindi po nakakakilala tungkol kay Sitaw, check nyo lang po yung ating mga playlist dyan sa ating channel. At check nyo po yung mga videos natin kung gusto nyo pong pumunta sa Facebook ko. Makikita nyo rin po dun yung mga upload ko na nung bago po ako mag-YouTube. So, dito po kasi sa YouTube, bago pa lang ako, wala pa akong isang buwan nagiging consistent dito, no? So, kaya nagpapasalamat po ako sa napakainit na pagtanggap. Kung mapapansin nyo po, yung upload ko po kahapon is galing po yun sa aking Facebook account. 2 months ago na po yung nakalipas. So, in-upload ko lang po siya kaninang umaga. Paggising ko bago ako pumasok ng trabaho. Para po kahit paano may maidagdag po ako sa mga idea ninyo kung paano po at sino po ba talaga si Sitaw at kung ano yung pagkakaiba niya sa ibang mga platform. Ngayon, magda-dive in na po tayo at magsisimula na tayo sa ating topic. Pero humihingi naman ako ng pasensya dun sa mga nagpapa-shoutout. Sorry mga tol. Hinanap ko talaga yung mga nagpapa-shoutout sa akin at tabunan na yata yung mga comments ninyo dahil ang dami talagang nagko-comments. Kaya maraming salamat po. At sisikapin ko pong masagot lahat ng katanungan ninyo para po nang sa ganun is makatulong po ako sa pag-grow ninyo dito sa platform na to. At wag po kayong matatakot sa mga nagtatanong po na makukuha po ba namin yung pera namin kapag napagsarahan po kami ng shop. Sa tinagal na po ni Sitaw, magwa 1 year na po si Sitaw. Pero magbasa po kayo ng mga social media report at mga comments negative. Yun yung hanapin nyo, yung mga negative. Pero wala po kayong mababasa dyan na merong napagsarahan ng shop at naipit yung pera sa loob ng platform. Wala pong ganun. Dahil kay Sitaw, once na gusto nyo na pong mag-voluntary closure, mag-message lang po kayo dun sa kanilang customer service at magre-reply po sila doon. Ang kailangan nyo lang pong ilagay doon is yung mobile number ninyo. At the same time yung Gmail account na nakakonect doon sa shop ninyo doon kay Sitaw at yung pangalan po ninyo. Kumbaga, yung pangalan po ng shop, no? At makikita nyo na po doon kung ano yung magiging sagot nila. Pag ang consequences naman po ng voluntary closure is wala po kayong makukuhang profit doon sa mga processing product ninyo. Kunyari, marami pa yung freezing money ninyo na under transaction pa yung mga pera ninyo. Kagaya ko, 100,000 o 120,000 yung pera ko. Once na mag-voluntary closure ako kay Sitaw, babayaran sa akin ni Sitaw yung pera na nandun sa loob ng freezing money ko pero walang profit na kasama. Ibig sabihin yung total na yun, maminusan niya yun ng 7%. Kasi nga 7% yung percentage ng tubo natin, no? Babayaran yun sa'yo ni Sitaw. Walang labis, walang kulang. Okay? Nang hindi nakasama yung tubo. Baka sabihin nyo kasama pa yung tubo no? Ibig sabihin, ima-minus ni Sitaw yun. Bakit? Bakit niya kailangang i-minus yun? Kasi si Sitaw mismo yung magpa-process nun. Kumbaga, siya na yung mag-aantay na makabalik yung mga orders na yun. Yung ikaw, gusto mo nang maging safe mamaya o ngayon, kinabukasan, ako na magbabayad sa'yo. Ito na, ako na mag-aantay ng mga orders na pinrocess mo. At least, nakuha mo na yung pera mo. So, ganun po yung sistema, no?
So kung kayo naman po gusto ninyong magsara at wala na po kayong maipondo dun sa mga order na pumapasok sa inyo, it's okay pa rin. Bakit kamo? Ang kailangan nyo lang pong gawin, yung mga pinrases po ninyong mga produkto, yung mga inaccumulate po ninyo, kahit ngayong araw pa lang yung huling accumulation nyo, ibig sabihin, bibilang lang po kayo ng 18 days para makabalik po yung mga product na yan sa wallet balance ninyo. Pag nasa wallet balance nyo na po yan, kahit sarado na yung shop ninyo bago makabalik yan, withdrawable po yung amount na yan. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. At idagdag ko na lang din po, sa 4 na buwan na experience ko kay Sitaw, is wala pa po akong nabalitaan na nakapag-process po sila ng sa loob ng isang buwan. Kahit sabihin nyo 10% lang yung processing rate na nagawa nila, basta nagpa-process sila. Kahit tumambak yung mga order na yan, kagaya nga po nung last update natin, nasabi ko sa inyo na once na hindi po ninyo na-process yung mga order na pumasok sa shop ninyo, kinikater po yan ni Sitaw, it's okay pa rin. Basta ang nakikita ng system, nagpa-process po kayo ng mga order, sa tingin ko po, hindi pa rin po sila nagsasara hanggang ngayon. Kumbaga, nag-implement o nagpakilala sila ng mga bagong policies para lang po maging aware yung mga seller na meron po silang pinapatupad na mga policy kagaya ng mga ganito, no? So kung mapapansin nyo, sinabi rin po nila yan sa live nila na yung pag-unpublish pala at pagpa-publish ng product para mapigilan yung pasok ng order, hindi naman po pala ina-allow yun ng headquarters. So, kaya mapapansin nyo dun pa lang, halos 8 months na or 9 months na yata bago nila sinabi na hindi pala yun allowed. Biruin nyo, ang tagal na pakinabangan nyo ng mga seller na ganun talaga yung ginawa naming strategy, no? Kaya nga yung pagkikater nila dun sa mga pending orders, halos nakalimutan na namin na meron nga palang ganun, no? So ngayon, dive in tayo sa ating topic para makita ninyo kasi medyo napapahaba na naman yung sermon natin eh. So tara, pasok tayo sa loob para mampisa na natin. So okay, nandito na po tayo sa ating shop kay Sitaw. Kung mapapansin ninyo, halos dagsa po yung order natin, no? So 2 araw po ako hindi nakapag-accumulate dahil nga po walang galawan yung wallet balance natin. So dahil po yan sa mga delayed flights, no? Ayun po yung report nila sa atin na kaya maraming mga delayed order ngayon dahil nga po sa delayed flights. So kanina po nag-research na po ako tungkol sa mga delayed flights at napatunayan ko talagang mayroong mga delayed flights na nangyari sa China, sa US, talagang napakalaki ng volume ng mga cancel flights at delayed flights talaga, no? So ngayon wala tayong ibang magagawa, kaya nga ako nagpapakita sa inyo ng ganitong review sa transparent talaga na nararanasan namin sa loob ng platform ng Sitaw. So para po magkaroon kayo ng idea, once na makita nyo na to, nalampasan na naman ni Sitaw, talagang isip na kayo, no? So kami diyan kami, kampante kami, nag-usap-usap lang kami sa group, kahit sabihin mo medyo may kaba yung iba, at lang lagi ko lang binibigay sa kanilang reviews o mga feedback o komento galing sa akin kasi positive tayo mga tol eh. Binibigyan ko rin sila ng positive. Kaya sabi ko sa kanila, kahit anong mangyari, positive tayo. Kasi, imbis na dapat tayo yung nagbibigay ng positive dun sa mga tao na talagang hindi nila naiintindihan yung concept. Pag tayo pinanghinaan ng loob at nakita nila, lalo tayong babagsak, no? Sabi nga natin, hindi naman porket pag nag-start ka ng isang negosyo, is 100% na magiging successful yan, no? Lagi yung may kaibat na risk, lalong-lalo na yung mga negosyo. Pag nagbukas ka niyan, 50-50% yan. 50% na magiging successful, 50% na mag-fail yan. So, pag nagka-problema lang tayo dyan, kahit sabihin mong legit yan, once na nagkaroon ng problema yung management at yung proseso ng company na yan, may chance na mag-fail talaga yan, no? So, kanya-kanyang take ng risk lang yan. Kaya wag nyo pa rin pong aalis sa isip ninyo na lahat po ng negosyo is may chance pong mag-fail, no? So, ngayon, pag kasi Sitaw nag-fail, sigurado uulanin kami ng komento dyan na sinabi ko na sa inyo, scam yan, bla bla, buti nga sa inyo, mga Siyempre, galit na naman sila dyan, no? At tuwang-tuwa na naman sila sa amin. Mga ganun yun, mga tol, no? Pero kami, nakahanda na kami dyan. Kagaya ng paghahanda namin sa pag-take ng risk namin. So, kung mapapansin ninyo dito, ang wallet natin meron lamang 3,535. Tapos, merong freezing money naman, 26,000. So, in total, meron na tayo ditong halos 130,000, no? So, yan po yung nakalagay sa wallet ko at lahat po yan is kinita ko na. So, kung mapapansin nyo po dito, mula nung last day pa, so, ito pa rin po yung pumasok sa atin. So, ang last na pumasok sa wallet natin is nung 22 pa. So, ngayon po is 24 na. So, sana mamaya, no, may pumasok sa wallet natin para makapagbawas-bawas tayo ng order. So, wala naman po tayong dapat ipag-alala sa mga order na pumasok sa akin. Bakit kamo? Medyo may kaliitan lang naman yung mga pumasok. Hindi pala dito sa orders. Yan. So dito po ngayon, kung hindi ko po ma-meet yung 60%, kung mapapansin nyo, naalala nyo po yung mga nakapanood doon last video ko,
Nag-calculate po tayo ng processing rate natin doon at nakita nyo doon na meron lang akong 55% na processing rate. So ngayon, dinagsa tayo ng order. Halos 100 tong dumagdag sa orders natin, mga pendings natin. At hindi ko siya na-process ng 2 days. So 50 orders ang isang araw natin ang nangyari. So estimation natin, no? So pag hindi ko po ito na-process o hindi ko po na-meet yung 60%, so makikita nyo po kung ano yung mangyayari sa shop ko. Kung may mangyayari ba o wala. So kaya yun yung magiging goal natin for ngayong buwan ng August, no? So para sana kung pag nakita ninyo na hindi ako napagsarahan ng shop, at least kahit paano doon pa lang magkaroon na kayo ng konting lakas ng loob na mag-take kayo ng risk kasi hindi kayo mag-grow hanggat hindi kayo nadadapa, no? Hindi kayo mag-try. So mapapansin nyo rito, meron 200, 265, 195, 192. Itong mga to na malalaki, mga patong-patong yan. So hindi lang isang order yan mga tol, no? Kung mapapansin nyo, 3 order yan na tagahalaga ng 270, 192, 263. Mga ganun yung mga order na yan. So magiging diskarte natin dito, syempre pipiliin natin yung mura. Diba? Para mas marami tayong maproseso kasi doon hinahabol natin yung bilang di ba? So ganoon lang magiging diskarte natin diyan. So balik tayo dito sa ating dashboard. So pakita ko ulit sa inyo, wala pa lang 53 pa rin yan. So ayan lang yung update natin sa ating shop, no? At uulitin ko sa inyo na yung magiging yung mga naging concerns namin at yung mga update sa amin ng ating HQ is ibig sabihin delay po talaga. Marami po talagang delay na order, no? So ngayon medyo sana may mga pumapasok-pasok na ng mga order sa amin dito. Sana ba may kita? So, notification yan. So dito po meron ng mga napipick up, meron ng mga nadi-delivered. Sana ba yan? Yun natin lahat. So dito po meron ng mga nadi-delivered kung mapapansin ninyo. Yan, no? Pag nag-status na po kasi ng the order has been delivered, 3 days na lang po yung bibilangin yan. Papasok na po yan sa ating wallet balance, no? So kung mapapansin nyo, isang page, isa lang yung dumating, di ba? So medyo talaga nagka-problema talaga sa delivery. So dito may dalawa tayo rito. So yan pa lang po yung mga pumapasok sa atin. So yan, yung mga expected po natin sa 2, 3, 4. Kung may 3 tayo doon, may 7 na. Ano lang po yun. Monitor nyo naman po lahat dito. Once na ma-maximize, maging familiar na po kayo sa platform. So 8, 9, yan. Ganun lang po, check nyo lang po dyan kung ano yung mga expected ninyo, no? So ngayon, medyo mahaba kasi yung i-update ko sa inyo sa Shop to You at malaking informasyon to mga tol. Kaya kailangan makinig kayo ng mabuti So sa ngayon, okay na muna siguro tayo kay Sitaw kasi sa ngayon wala pa tayong galawang maganda rito, no? Lahat is medyo may pinagdadaanan, kumbaga. Pero kami, positive lang, makikita nyo naman. Keep on positive guys, huwag kayong panghinaan ng loob. Once na naging negosyante na kayo at meron na kayong mga experience na pagkadapa, no? Hindi nyo na mararamdaman yung tense. Kung ngayon siguro naisip nyo, laki na ng pera sa loob, kahit siguro kunin ko yung 100, iwan ko yung 30, tapos gawin ko na lang yung same concept para lang kahit sa paano, nagkaroon ako 100, no? Pero kasi mga tol, yung goal ko kasi, halos wala pa siya sabihin mong ganun oh. Yung goal ko wala pa siya doon. Halos ganyan pa lang. Yung goal ko kasi ganun Kaya, keep lang, talagang tuloy tayo dyan. Huwag tayong panghinaan ng loob. As long as nagpa-progress tayo, kayo, nakikita nyo naman, pinapanood nyo ko kung ano yung mangyayari doon sa pera ko sa loob, di ba? Ngayon, kung tatanggalin ko yan, panonoorin nyo pa ba ako? Sabihin nyo, wala nang thrill, wala nang resto. Di ba? Pangit na panoorin nito kasi kahit sabihin mong mag-close, di naman siya apektado Kaya isa rin yan sa dahilan natin, no? Kung mapapansin niyo binubuksan na natin yung new chapter natin ngayon. No? Nagiging YouTuber na ako, binabahagi ko sa inyo yung mga karanasan ko. Nang dahil doon, nakukuha ko yung attention ninyo. Kumbaga, ito na yung bagong chapter natin. Hindi lang ako nagbibigay ng value sa inyo. At the same time, habang ginagawa ko to, kahit hindi pa ako monetize kay YouTube, kumikita na ako kay Sitaw. Yun po yung gusto kong iparating sa inyo. Na lahat po ng ginagawa natin, kailangan po may purpose. Okay? So, ngayon po, pasok tayo dito kay Shop to You. So, dito, kay Shop to You, ang masasabi ko lang po, meron po kaming naging pag-uusap dito ng grupo ko sa aming GC. So, sa GC po kasi namin, open po si Sitaw at open din po si Shop to You. Kagaya nga na sinasabi ko sa inyo, ako po yung hindi naniniwala doon na pagka-group ng Sitaw, sa Sitaw lang itong dapat na topic na to. Sa akin po, open po yun. Kaya yung pangalan po ng group namin is sharing, no? Sitaw sharing knowledge. Parang ganun. Share, parang ganun. Basta ang purpose po ng group na yun is magbigay po kami ng mga idea at knowledge sa isa't isa na bawat member ng group na yun is magkaroon ng idea para lahat po tayo is may chance mag-grow. So, meron po akong tinanggal na isang member doon dahil lang napansin ko sa kanya na meron siyang sariling lakad na kabago-bago pa lang niya kay Shop to You is panay na yung pag-PPM niya sa lahat ng mga members ko na pinopromote niya nga si Shop to You
which is mali. Kaya ako nga inopen sa group yung Shop to You para ipag-usapan to bilang isang group at hindi yung magagawa ka ng sarili mong lakad na hindi ka pa nga ganun kasigurado, hindi pa nga ganun kalalim yung nalalaman mo kay Shop to You kasi 3 days ka pa lang eh. 'Di ba? Siya pa yung nagsabi sa akin mismo noon. Pero okay na po 'yon, na okay na 'yon. Wala naman kami naging problema ng tao na 'yon. Basta being professional lang po. Ang naging point ko lang po pag ba't ko siya inalis doon is mali po 'yon para sa akin, no? So ngayon kaya ang ginawa namin, hanggang ngayon po open yung usapan na 'yun dun sa group namin. May mga tao pong mga nag-take talaga ng risk kay Shop to You at nag-dive in talaga sila kay Shop to You at hindi po kami nagiging maramot sa mga impormasyon at karanasan na natutuklasan po namin. So, meron pong mga nakapag-report sa akin kanina na mga sellers ko, mga kagrupo ko dun sa GC namin kung ano po yung naging karanasan nila dito. So, isa nga dun si ma'am na hindi ko na pangangalanan, syempre, ang naging report niya sa akin is pinipilit siya na mag-invite nung kanyang assistant na nag-assist sa kanya, kumbaga parang AS kay Sitaw, no, account specialist kay Sitaw, na pag hindi daw siya nag-promote o hindi daw siya nag-invite ng tao doon sa system, siya na yung magpo-promote ng mga produkto niya at hindi na siya papasukan ng order. So, ibig sabihin, ang sinabi sa kanya ng eksakto ng assistant is, ako yung nagpo-promote ng product mo, ako yung nagpo-promote ng store mo, at namumuhunan ako sa sarili kong pera ng nagkakahalaga ng $200. So, sana man lang mag-promote ka ng mga tao, kaibigan mo, kapamilya mo, ipasok mo rito sa system natin para kumita rin sila at magkaroon sila ng opportunity na kumita. Si ma'am, ayaw niya magpasok kasi nga, syempre, hindi natin masabi na kung talagang ayaw niya magpasok or kung wala talaga siyang kakayahang magpasok. Pero syempre, meron di ba? Kasi nga, sitaw seller na rin siya. Kumbaga, hindi lang niya nagiging choice na magpasok pa. Kasi nga, syempre, napakabago pa talaga ni Shop to You para sa amin, no? Hindi pa ito talaga yung parang ganung katibay para sa amin. Kasi meron kaming inaantay eh. Baga ako, inaantay ko talaga kay Shop to You dahil lang lagi nilang binabanggit na papasok daw sila sa Pilipinas. Kung talagang papasok sila sa Pilipinas, sana man lang yung mga papers, sana man lang yung mga papers dito sa kakailangan nila sa Pilipinas, kagaya na nga rin ng SEC. Siyempre, nabasa rin natin sa isang pag-aaral na kung gusto nyo pong magproseso ng isang negosyo o magsimula ng isang negosyo sa isang nasabing bansa, lalong-lalo na sa Pilipinas, napakagandang pamantayan po na meron po kayong registration sa SEC. Kasi pagka hindi po kayo rehistrado rito, kahit sabihin mo na wala po sa Pilipinas yung opisina ninyo, is wala po kayong karapatan mag-operate ng negosyo. So, yun po yung nabasa ko sa isang article na sinearch ko, no? So, ngayon, ang sa akin po dito, kung kayo talaga, yung Shop to You, may balak pumasok dito sa Pilipinas, sana magrehistro na sila sa SEC para yung mga tao na nag-order sa platform nila na nakalocate sa Pilipinas, kasi na-access na ng mga tao sa Pilipinas yung website ng Shop to You eh. So sana man lang, meron na silang ginagawang mga hakbang para yung mga umu-order sa kanila na nanggagaling sa Pilipinas, hindi nila ina-advisean yung mga seller nila na ipa-cancel mo yung order kasi wala tayong logistic partner diyan, hindi natin mapaprocess yung order. So kung kayo, may registration na kayo sa SEC, kahit sabihin natin maging matagal yung proseso, at least merong mga taong nakakapag-order sa Pilipinas na napatunayan nila nag-order sila kay Shop to You at na-receive nila. So, hindi po nila magawa na iproseso yung mga order dito kasi nga wala silang registration. Which is good para sa atin kasi hindi nga sila lumalabag sa batas, no? Pero ang sa akin dito, bakit hindi nila gawin yun? Pwede naman nilang lakarin yun eh. Kasi nga, isa na rin sa target nila yung Pilipinas at napakalaki ng market sa Pilipinas. Bakit hindi nila unahin yung mga registration? Kahit sabihin mo man lang na 1 linggo, 2 linggo bago ma-receive ng mga customer sa Pilipinas yung order nila. Basta meron silang nilakad. Dun pa lang medyo okay sa atin yon na bilang mga seller kay Shop to You na nasa Pilipinas tayo. Magiging isang magandang linaw yon para mag-promote tayo sa kanya, no? Kasi meron na siyang ginawang hakbang para papasukin yung bansa ng Pilipinas. So, hindi pa nila nagagawa. Well, hindi ko sinasabing red flag to. Kumbaga, para sa akin is, yun lang yung inaantay ko na go signal na talagang medyo may chance na pasukin talaga nila yung Pilipinas, no? Kasi yun ang isa sa mga bukang bibig nila. So ngayon, ang isa pang dagdag ko dito, yung ibang seller ko naman o ibang team ko naman na sinasabi nila na okay pa rin sila. Kasi nga sabi ko sa inyo, ang mga tao naman kasi marurunong na mag-take ng risk, lalong-lalo na yung mga may experience na. Kahit sabihin yung mayroong mga ganitong mga pangyayari, ay alam nila kung ano yung gagawin nila at meron din silang mga sariling pamantayan na binabasihan sa mga desisyon na ginagawa nila. So kahit merong nagsabi sa amin, mayroong isang grupo namin na nagsabi nga ng mga ganong klase ng sistema na pinoffer siya mag-promote at mag-invite ng tao. Well, yung sa ibang mga sellers naman na pumasok din kay Shop to You,
is naging iba naman yung komento nila na okay lang sa amin kahit na magganong ganyan kasi alam naman natin kung ano yung dapat nating gawin. At the same time, meron ding sinabi sa atin si ma'am na ang minimum na withdrawal dito kay Shop2You is $50. So yung pagka mayroon kayong butal na naiwan doon sa loob ng platform is hindi na daw makukuha. So medyo nakakaaha yun, no? Kasi nga mayroon na silang processing rate na 9% pag nag-withdraw ka, tapos pag may butal pa pala ng less than $50 eh hindi mo na makukuha. Tapos kailangan pa daw wala kang pendings. Yun daw yung mga konsepto rito, yung mga rules nila dito bago ka makapag-withdraw. At kailangan mo ring i-inform sa assistant mo bago ka magsagawa ng withdrawal. So yun po yung mga kailangan nating itandaan, no? Para po kahit paano pag pumasok tayo kay Shop2You at nag-take for tayo ng risk, at least meron po tayong idea. At sa last update po natin dito, pinakita natin kung paano yung pagkakaltas ng sistema nila. So all goods naman tayo, kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, yung pag-i-invite na yan is okay lang yan. Kung ganun nag-work yung system nila as long as mapatunayan talaga nila na legit sila. Sa yung 4% naman na kinikita natin halos dito sa pagbebenta o pagka-process ng mga product is all goods pa rin kung hassle-free ka lang naman, di ba? At meron ding sinabi yung isang group members namin, which yung mga katuwang nga natin sa pag-aaral, si Ma'am Maui, ay, ang pangalanan ko, si Ma'am na sabi niya na, ang sabi naman sa kanya ng assistant niya, o assistant namin, na nung sinabi niya, nung dineclare niya kung magkano yung amount na ipinasok niya dito kay Shop2You, is hindi naman siya hinanapan ng ganong mga klase ng sistema na pag-i-invite. Kasi yan si Ma'am talagang hindi nag-i-invite yan as long as hindi niya talaga naaral yung platform. Kahit nga kay Sitaw, hindi pa siya nag-i-invite magto 2 months na yata siya kung hindi ako nagkakamali, no? Talagang inaaral niya yung platform. Kaya dito kay Shop2You, naging aware din siya kanina sa usapan na yun kasi hindi siya nag-i-invite Baka maka-experience siya ng ganong klase ng conversation galing dun sa assistant. So ngayon, dahil nga sinabi na nga ni Ma'am kanina na hindi daw siya tinanungan o hindi daw siya inopen ng ganong klaseng tanong nung aming account specialist o nung aming assistant kay Shop2You, well, nagkaroon kami ng idea na baka hindi naman lahat ng sellers dito kay Shop2You is may nagkakaroon ng ganong klase ng conversation between assistant, no? Sabi naman kasi ng isang sellers na kaibigan natin, na sa group din namin, na yun nga daw yung mga nagiging issue lang na pinupush ng mga assistant na mag-recruit o magpasok, yung mga puhunan is less than 5,000. So yun po yung info na nakarating sa amin, no? Para lang po, sana makatulong po sa inyo yung informasyon na yan. So ngayon po, nandito tayo. Nung last time kasi dapat nakasama to sa video ko Kaya lang hindi ko na ituloy yung pagpaproseso ng mga order natin kasi nga nagkamali ako ng password. So hindi natin na-proseso. So ngayon pa-process natin to ulit. So, okay, pick lang tayo ng order, tapos lagay natin dito yung ating password. So yung password natin, hindi na ako magkakamali. Doble na naman, no, 'di ba? Ganyan-ganyan yung mga nangyayari sa buhay natin Pagkayan mali, patay tayo. Ulit na naman. Bam, di ba? Pasok. So ngayon, magkano pa yung wallet balance natin? Meron pa tayong pending na 37 dito. Kasya pa ba? Hindi na yata kasya. Sa wallet may kita 'yon. So wallet, 20 na lang mga tol, no? So hindi na naman pwede. So waiting na lang tayo. So sa ngayon, meron na tayong naka-process dito na 3 order ulit, syempre. Ito yung mga commission natin yan sa mga ating mga affiliates, no? So meron na tayo ditong affiliates pala dito na pakita ko sa inyo. Yan. So may 3 na po dito, tapos yung next level po natin is namagana, 6 na dati dineclare ko sa GC namin kanina na 5 lang yung affiliates natin. So ngayon 6 na, no? Pero makikita nyo dito si Ma'am Maui lang yung merong processing rate dito, yung mga may revenue tayo sa kanya na $5. Ito bago lang to si Tol, nag-PM sa akin to. Sila yung mga tao na nagpi-PM sa akin na magte-take daw sila ng risk, willing to take risk. Mga risk taker yung mga yan, no? So, yun, alam na kasi nila yung gagawin nila dyan sa platform. So, siguro mga tol, okay na muna yung update natin kay Shop2You. So, mag-aaral pa tayo para at least kahit na paano, padagdagan ko pa yung mga informasyon na hinahanap ninyo, no? Lalong-lalo na sa mga taong talaga nag-aantay ng reviews talaga natin. Sa mga taong nagbabalak talaga mag-dive in dito kay Shop2You. Ayo ko lang po sa inyo, wag po kayong magmadali. Dahil kung legit po ito, aabutan po ninyo ito. Okay? Lagi lang po kayong maging updated sa panonood ng videos natin. Siguraduhin ko po sa inyo na pag kayo po ay nag-dive in sa platform, mas matibay na kayo. Kasi nga syempre sinishare ko sa inyo kung ano yung mga natutuklasan natin, kung ano yung mga expectation natin versus reality.
na dapat alam nyo na bago pa kayo pumasok sa loob, no? So, ngayon, pasok tayo dun sa ating YouTube channel para kahit paano makapag-shoutout tayo. So, pasensya na talaga sa mga hindi natin na shoutout, no? Kasi sobrang dami ng mga nagko-comment at nagpapatong-patungan na po sila. So, yun po yung nagiging problema. So, pasok tayo sa ating channel, no? So, okay, ito meron akong nakita rito, nakakatuwa to si Sir, no? Kasi, at least kahit paano, siya na yung sumagot sa tanong niya na na-realize siya na meron lang po tayong hindi alam, ma'am. Kagaya ko, nag-aalala ako, pero meron naman palang mga taong mapagtatanungan. Need lang talaga aralin mga bagay-bagay para di mangamba. So, tamang-tama yung sinabi ni Sir. Bakit kanyo? Yung fear kasi, nanggagaling yan sa isip natin, sa puso natin. Nararamdaman natin yan once na hindi natin naiintindihan kung ano yung ginagawa natin. Kahit sabihin yung kumikita na tayo dyan, kung hindi nyo naiintindihan kung ano yung ginagawa ninyo, kung bakit ba kayo kumikita, syempre wala kayong idea. Ang magiging isip nyo na kagad, bakit kumikita yung ganitong pera ko? Kaya yun din po yung dahilan ko kung bakit inaaral ko talaga si Shop to You. Kasi ang concept ng pagkita na kung kumikita tayo dito kay Shop to You is sa pagbebenta ng mga produkto di ba? Kaya nga po dropshipping So ang kailangan ko pong hanapin talaga dito is kung talagang meron po bang marireceive ng mga product o yung talagang mga customer na nagbibigay ng reviews dito is legit. Kagaya nga po ng ginawa natin kay Sitaw. So nag-order din tayo kay Sitaw para mapatunayan po talaga natin na meron talagang produkto at hindi lang po ako yung gumawa nun. Napakarami na pong tao kahit sa iba't ibang panig po ng mundo na nagpatunay na nare-receive po nila yung order nila kay Sitaw, no? Pero sa kabila nun, may mga basher pa rin tayo. So ganun talaga yung mundo. Sabi nga ni Idol Marvin Babis, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang i-please lahat ng tao sa mundo. So ang magandang gawin dyan, huwag kang makinig sa kanila, pakinggan mo yung sarili mo. Okay? So shoutout pala sa iyo Sir Chen Bilantra, no? Maraming salamat po sa comment, sir, at sobrang inspiring po nito na at least na level up niyo po yung inyong turning point. Okay, sir? So ito pong sa next comment po kay Sir Christian Torregosa. Nasagot ko na po ito sa video natin, sir. Sana po nakagustuhan niyo po yung sagot natin at transparent po yan, sir. Wala pong kinikilingan yan. Totoo lang po yung sinabi natin to. At maraming salamat po sa ating new subscriber na si Sir Zebram TV. So, ayan, check nyo po yung channel niya. Check ni Sir, no? Yung channel ni Sir. Shoutout din pala kay Ma'am Daigurot Wanderer. So, kasama ko po ito si Ma'am sa partnership program. So, Ma'am, kamusta po kayo? Shoutout po sa inyo. Ang sabi po niya dito is kung i-compare mo sa ibang dropshipping business si Sitaw, talaga ang very convenient sa lahat. Yun ang hindi nila na-appreciate. So, totoo po yun na talagang napaka-hassle free po talaga ni Sitaw. Pero sa nangyayari kasi ngayon, syempre, dahil medyo dumadami na yung mga seller at lumalabas na rin yung mga problema. Kasi syempre, sila yung parang pinakabagong concept, gumawa ng ganitong klase ng concept. Talagang, kumbaga, yung trial and error, hindi natin may iwasan yan. Kasi wala naman silang pattern na sinusundan di ba? Kumbaga, sila yung naunang gumawa ng ganito. So, believe lang ako sa kanila kasi syempre, alam natin na sa kanila lahat ng mga experience para gawin tong gantong kagandang platform. Bakit kamo? Yun yung trabaho nila bago sila maging Sitaw Corporation Sitaw Technology. Ang trabaho po ng mga Sitaw Technology is gumagawa po ng dropshipping software. So kung hindi lang po ninyo naalalaman, no, at least dagdag information po yun. So ito, shoutout din po kay Ma'am Emily Loves Japan. Sa Japan si Ma'am. Japan channel to. Shoutout sa iyo, Ma'am. So isa po akong Sitaw seller OFW from Japan. Grateful po ako at kumikita po yung store ko. Pray lang po tayo always para sa ekonomiya ng buong Pilipinas. At, click natin, buong Pilipinas at buong mundo. So yun, na-heartan na natin siya kanina. So shoutout po sa inyo, ma'am. At dito rin kay Ate Fast. So yan yung mga YouTuber din. Mga YouTuber din po yan tungkol, nagko-cover din po sila ng tungkol kay Sitaw. So check nyo rin po yung mga videos nila at meron po kayong malalaman sa kanila, no? So ito, yung nakakatuwa dito sa mga viewers natin ngayon, no? Nagpapaunahan sila mag-comment sa upload natin. So nauna pala kanina si Ma'am Quinca, tapos ang sabi niya dito is Perso. Siya yung unang-unang nag-comment na nag-upload tayo kanina. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po sa suporta. So yung second comment naman po natin at nag-comment nga siya ng second. So si Ma'am Pilipa Bell Studio. So maraming salamat po sa pag-support, ma'am or sir. Salamat po sa inyo at maraming salamat. Puro salamat na lang po kasi wala na po ako masabi talaga. At shoutout po sa ating new subscriber kay Sir Louie Mabagos, no? Louie Mabagos, parang familiar yung pangalan nito sa akin, So, yung mga iba po, susunod na lang po siguro natin i-shoutout at medyo mahaba na po talaga yung ating videos, no? Pasensyahan nyo na po at laging mahaba yung videos natin.
Pero sana po nagagawa ko po yung tungkulin ko na iparating po sa inyo kung ano pa yung mga informasyon at expectation ninyo na makita ninyo dito sa videos ko. Kung meron man po tayong ibang mga ideas at informasyon tungkol kay Shop2You, kung hindi nga po ako nagkakamali, meron nga rin pong nag-comment sa akin dito at nagbigay po siya ng information tungkol sa pag-withdraw nga kay Shop2You. At sa kanya ko nga po pala nabasa yung system, yung sinasabi na yung pag magwi-withdraw ka kailangan ay walang pondo, ay walang pendings yung may iwan na sa shop mo. Kumbaga, kailangan wala kang pending bago ka mag-withdraw. At kailangan makikipag-communicate ka doon sa iyong account specialist. Kasi hindi pa nga natin nararanasan mag-withdraw kay Shop2You kung alam nyo naman yan. So, maraming salamat sir sa pagbibigay ng info na yun. No? So ayun mga tol, sana nakatulong ulit ako sa inyo at dagdagan ko na naman ng konti yung mga ideas ninyo tungkol kay Shop2You at the same time kay Sitaw. So, kapit lang tayo mga Sitaw, wag po tayong mawalan ng pag-asa. At lahat naman po yan is nire-report nila sa atin na kung ano man po yung mga sistema o yung mga pagsubok na dinadaanan po ng company at nakakarating po lahat yan sa aming mga sellers. Kaya nga po binabahagi ko rin sa inyo sa pamamagitan ng videos na ginagawa natin araw-araw, no? So maraming salamat po at kita-kits sa susunod nating videos. Sitaw!